Dahil naman sa mabigat na daloy ng trapiko papasok ng San Juanico Bridge, planong buksan ng pamahalaang panlalawigan ang Amandayahan Port sa Basay Samar upang lumuwag ang traffic. Si Isaiah Mirafuentes sa detalye live. Isaiah. Tama ka dyan, Ryan, at maliban dyan, inaasahang o posibleng isailalim ang buong Region 8 or Eastern Visayas sa state of calamity. Yan ay dahil sa ginagawang rehabilitasyon ng San Juanico Bridge. Mabigat na daloy ng trapiko. Ito ang bubungad sa mga motoristang papasok ng San Juanico Bridge. Maging ang commuters, apektado. Ang mga malalaking sasakyan, hindi pinapayagang dumaan sa tulay, kaya ang mga kalakal higit ding naapektuhan. Pero para masolusyonan ang mahabang traffic flow papasok ng San Juanico Bridge, bubuksan na sa susunod na linggo ang Amandayahan Port sa Samar. Ito ay para magbigay ng alternatibong ruta sa mga malalaking sasakyan na hindi pinapayagang pumasok sa tulay. Itong Amandayahan Port, ito po yung gagamitin natin for those trucks na papasok intended for Samar, such as construction materials, yung mga medicines, essential items, and even fuel. Kasi medyo tumataas na rin po yung fuel natin dito sa Samar side. Malaking tulong ito dahil kapag ito ay nabuksan na, magiging 15 to 20 minutes na lang ang biyahe mula Samar hanggang Tacloban, Leyte at vice versa. Malayo kung ikukumpara sa 13 oras mula Calbayog, Samar papuntang Ormoc, Leyte. Since 20 minutes lang po yung trip, 20 to 30 minutes yung trip, kahit restricted po tayo sa daylight operations, multiple trips po tayo. So, tinitignan po namin na makaambag ito ng around 400 trucks to 600 trucks per day. Habang sa susunod na linggo rin, magbubukas ang bagong jeepney terminal sa Barangay Santa Rita sa Samar. Ito ang magsisilbing hintayan ng mga pasahero na sasakay sa libreng sakay ng pamahalaan patawid ng San Juanico Bridge. Ang purpose po nito ay hindi po tayo doon sa malapit sa may San Juanico Bridge na kung saan nagkakaroon ng build-up ng pasahero. Kawawa po. So binigyan po yan ng aksyon na kung saan yung ating mga pasahero ay mabigyan sila ng magandang lugar. 1,400 trucks kada araw ang dumadaan sa San Juanico Bridge. Kaya sinisikap ng Office of Civil Defense o OCD na magtayo pa ng karagdagang port sa Samar at Leyte. Kasama ang Office of Civil Defense at Philippine National Police, eksklusibong nakita ng PTV News ang kasalukuyang sitwasyon ng tulay. Kasama ang Office of Civil Defense at ang PNP, pupuntahan natin mismo ang ilalim ng San Juanico Bridge upang tingnan ang kasalukuyang sitwasyon ng tulay. Mula sa port, bumiyahe kami ng halos 10 minuto para malapitan mismo ang ilalim ng tulay. Mula sa katubigan, matatanaw ang ganda ng San Juanico Bridge. Pero sa unti-unti naming paglapit dito, nakita namin kung gaano kahalaga na dapat na itong ayusin. Napansin namin na may ilang sira na sa ilalim ng San Juanico Bridge. Ito yung poste sa ilalim ng San Juanico Bridge. Kung makikita nyo, matibay pa, mukha pang matibay at makapal pa yung poste. Pero naniniwala ang pamahalaan dahil nga sa ilang dekada na itong nakatayo, kailangan na itong ayusin. Ayon sa DPWH, 35% original strength na lang ang natitira sa tulay. Dahil sa epekto sa ekonomiya ng San Juanico Bridge Rehabilitation, nire-rekomenda na ng NDRRMC kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isailalim ang buong Region 8 sa state of calamity. Makatutulong ito para mapabilis ang pagsasaayos ng tulay. Kasalukuyan naman ang nasa ilalim ng state of emergency ang probinsya ng Samar at Tacloban, Leyte. Ryan, isa pa sa binabantayan ng pamahalaan dito ay yung presyo ng bilihin sa Samar at Leyte. Kanilang sinisiguro na hindi ito masyadong maapektuhan ng rehabilitasyon ng San Juanico Bridge dahil sa rehabilitasyon may mga kalakal na medyo natatagalan ang pagtatransport. Ngayon ipapakita ko yung sitwasyon ng daloy ng trapiko ngayong umaga dito sa San Juanico Bridge. Makikita nyo, halos walang mga sasakyan, maluwag ang daloy ng trapiko. Kanina rin binisita natin yung mga papasok ng Leyte at Samar. Wala pa tayo nakitang masyadong mahabang traffic.
Pero kung makikita nyo, Ryan, isang linya lamang ang nagagamit dito sa San Juanico Bridge. Yan nga ay dahil para maiwasan yung masyadong mabigat na dami ng sasakyan at para na rin maiwasan yung mas malalang aksidente. At yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa Samar at Leyte. Balik muna sa iyo, Ryan. Damo na salamat, Isaiah Mirafuentes.